Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1991 hanggang Kabanata 2000. Kabanata 1991. Dahan-dahan, nakita ko si Li Zhengdao na lumalabas, at ang mga mata niya ay naging parang matatalim na espada na naman, diretsyong nakatingin sa mga makapangyarihang kalalakihan sa 12 templo ng San Sinukob at Yaoqi, at ang malamig na tinig ay muling kumalat sa buong mundo, bitawan ninyo sila. Bitawan. Ang dalawang salitang ito ay kumalat sa mundong ito, dahilan upang ang mga nakakagulat na mga titig sa labas ng lungsod ay mapunta sa 12 bulwagan ng Chenkon at sa mga makapangyarihan sa Yaoqi. Bitawan. Bigla, may isa pang umuungal na sigaw, galing kay Zhang Wushuang na lumabas sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang mga mata ng dalawang halimaw na henyo ay diretsyong nakatingin sa dalawang makapangyarihang kalalakihan sa tapat nila, hinihiling sa kanila na palayain sila. Bitawan. Nang makita ito, ang mga malalakas na kalalakihan ng angkan ng Qin ay humakbang din pasulong, nakatingin sa mga malalakas na kalalakihan sa 12 templo ng San Sinukob at Yaoqi, ang umaalo na aura ay dumaan sa kanilang mga katawan. Bitawan. Sa pamumuno ni Patriarkang Brahma, ang mga malalakas na kalalakihan ng angkan ng pagbuo ay isa-isang lumabas, at ang malakas at nakakatakot na aura ay pinakawalan ng walang pag-aalinlangan, tinatakpan ang mga malalakas na kalalakihan sa 12 templo ng San Sinukob at Yaoqi. Sa sandaling ito, habang pinapanood ang ilang makapangyarihang kalalakihan na sabay-sabay na lumabas, ang mga tinig na humihiling na palayain sila, ay paulit-ulit na nag-ugong sa buong mundo. Ang isang makapangyarihan at mapang-ipong eksena na tila kahit ang mundo ay hindi mapipigilan ang kanilang pang-aapi. Gayunpaman, sa harap ng mga mapang-ipong tinig ng mga pangunahing puwersang terorista ng lahi, palalayain ba ng 12 palasyo ng Chenkon at Yaoqi ang mga tao? Bitawan. Ang tunog ng patuloy na pang-aapi ay nag-ugong sa kalangitan sa itaas ng lungsod ng Jiuyo. Sa sandaling ito, ang mundong ito ay nababalot na ng isang nakakatakot na puwersa. Ang angkan ng Qin, ang angkan ng Xin, ang angkan ng Zhang, at maging ang kapangyarihan na kinakatawan ni unang hari sa langit na si Li Zhengdao, ang apat na puwersang ito ay pinagsama, at hindi problema ang sirain ng mga makapangyarihan sa 12 palasyo ng langit at lupa at Yaoqi. Sa sandaling ito, sa apat na puwersa, ang nakakatakot na pamimilit ng tatlong dakilang banal na emperador, si Patriarkang Qin Sheng, Patriarkang Brahma, at Patriarkang Zhang Tian, ay binalot ang dalawa ni Ye Xiao at Yi Yao. Mga tao, isang nakakatakot na intensyon na pumatay ang pinakawalan mula sa kanilang mga katawan. Ang tatlong dakilang banal na emperador ay nakikipaglaban sa dalawang dakilang banal na emperador ng Chenkon at Yaoqi. Makikita mo kaagad kung sino ang mas malakas at sino ang mas mahina. Ang eksena na ito ay nagpainit at nagulat sa mundo sa labas ng lungsod. Ang nakakatakot na aura ng nalalapit na digmaan ay nagparamdam sa mundo ng lungsod ng Jiuyo na tila sasapitin ang kakilakilabot na pagkawasak. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga makapangyarihan sa 12 bulwagan ng Chenkon at Yaoqi ay madilim na tila dumudugo na. Bilang mga nangungunang puwersa sa rehiyon ng Tianshu, ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ang ganitong pang-aapi ng iba. Kung umatras sila sa sandaling ito, kung gayon, natatakot ako na ang buong lahi ng tao ay manunood ng mga biro tungkol sa 12 templo ng Chenkon at Yaoqi pagkatapos nito. Palayain ng mga tao. Maaari bang palayain ito? Kapag pinakawala na ito, katumbas ito ng pagyuko sa harap ng iba, at ang prestihiyo ng 12 bulwagan ng Chenkon at Yaoqi ay lubusang tatapakan ng iba. Huwag ninyong isipin na palalayain natin sila. Bigla, isang nakakatakot na tinig ang nagmula sa bibig ni Emperador Ye Xiao. Nang makita ito, ang nakakagulat na aura sa pagitan ng langit at lupa ay naging mas malakas pa. Kung hindi mo sila palalayain, kung gayon, pinili mo ng makipaglaban. Huwag ninyong palalayain, kung gayon, simulan na natin ang digmaan. Talagang gusto kong makita ang 12 bulwagan ng Chenkon at Yaoqi. Ngayon, gaano karaming makapangyarihang tao ang ililibing ang kanilang mga buto sa lungsod ng Jiuyo. Malamig ang tinig ni Li Zhengdao, at maririnig ito sa mundong ito. Bilang kahalili ng isa sa 12 sinaunang angkan, hindi pa siya natatakot sa digmaan.
Ngayon, ang kapatid na nagdusa sa Jiuyu Terrace, ligtas na siya, dahil dito, kahit na makipagdigma siya sa dalawang dakilang kapangyarihan ng 12 bulwagan ng Chenkon at Yaochi, hindi siya mag-aatubiling gawin iyon. Hoy, kami, ang angkan ng Zon, ay hindi kailanman natakot sa anumang digmaan. Nakangising mabangis si Zon Wushuang at dahan-dahan niyang hinahawakan ang taybak sa kanyang balikat. Para sa kapakanan ng kanyang kapatid, kahit na gusto niyang makipaglaban, kailangan niyang makipaglaban ng mabangis at makamit ang isang buhay na walang pinagsisisihan. Ang kapangyarihan ng apat na pangunahing lahi ay talagang nakakatakot, ngunit ngayon ang buhay ng batang iyon ay nasa aming mga kamay, kung manggahas kayong gumawa ng padalos-dalos na kilos, bago pa kayo gumawa ng anumang bagay, ay padadalo ko muna siya sa impyerno. Malamig ang tingin ni banal na Emperador Yekshao, at bigla, isang nakakatakot na kapangyarihan ang binalot ang buong Jiuyu Terrace, na parang basta't ang kapangyarihang ito ay bumagsak, si Yehan, na nakakulong sa Jiuyu Terrace, ay mamamatay sa impyerno. Kung mamamatay siya, ililibing ninyo sa buong 12 palasyo ng sansinukob sa hinaharap. Lumapit si Li Zhengdao, ang kanyang mga matang parang espada, at ang kanyang mapang-ipong aura ay nagiging mas nakakatakot. Kabanata 1992. Nang marinig ang mga salitang ito, isang malamig na tingin ang mabilis na sumilay sa nakakatakot na mga mata ni banal na Emperador Yekshao. Tigilan mo na ang kalokohan sa matandang ito, makipaglaban na tayo. Ang taybak ni Zon Wushuang ay nakaturo sa langit, at ang umuungal na diwa ng pakikipaglaban ay sumigaw. Kahit na mayroon kayong tatlong dakilang emperador, ngunit kung talagang gusto ninyong gumawa ng isang bagay, pagkatapos siyang patayin, kami, Yaochi at 12 bulwagan ng Chenkon, ay makakatakas mula sa lungsod ng Jiuyo, naisip ninyo na ba talaga ito? Malamig ang ekspresyon ni banal na Emperador Yiyao. Ngayon na naabot na niya ang puntong ito, maaari lamang siyang patuloy na pumili na tumayo sa panig ng 12 palasyo ng Chenkon. Bagamat may kaunting pagsisisi sa puso ni banal na Emperador Yiyao dahil naging kaaway na siya ng binatang iyon, ang Yaochi ay walang ibang pagpipilian. Makatakas. Pag-aaksaya lang ng oras, kung gagalawin ninyo siya, lahat kayo ay ililibing sa lungsod ng Jiuyo, at walang sino man ang makakaalis na buhay. Matatalim ang mga mata ni Li Zhengdao, at ang kanyang mga matang parang espada ay dahan-daang tumingin sa langit. Sa sumunod na sandali, isang mapagmataas na tinig ang pinakawalan sa mundong ito. Ang angkan ng kaluluwa ay nakikinig sa utos, huwag ninyong hayaang makatakas ang sino man sa lungsod ng Jiuyo ngayon. Boobs! Boobs! Bigla, nang mahulog ang mga salita ni Li Zhengdao, nakita ko ang isang kawalan sa itaas ng langit ng lungsod ng Jiuyo, na biglang napunit sa sandaling ito, at pagkatapos, mula sa napunit na siwang, isang serye ng makapangyarihang mga figure na may nakakatakot na aura sa kanilang mga katawan ay naglakad palabas nito ng may paglalakad. Ang kanilang paglitaw ay agad ding nakakuha ng atensyon ng lahat ng makapangyarihan sa mundong ito. Angkan ng kaluluwa. Ito ay isa sa 12 sinaunang angkan, isang pag-iral ng parehong antas ng napakataas na kapangyarihan tulad ng mga angkan ng Kang-ati, at ang unang hari sa langit na si Li Zhengdao ay nagmula sa sinaunang angkan ng kaluluwang ito. Ang mga malalakas na kalalakihan ng angkan ng kaluluwa. Sa unang araw na dumating ang hari sa langit na si Li Zhengdao sa lungsod ng Jiuyo, hindi lamang siya ang dumating, maging ang mga malalakas na kalalakihan ng angkan ng kaluluwa ay dinala niya. Nang makita ang mga nakakatakot na figure na naglalakad palabas ng napunit na kawalan sa sandaling ito, ang mundo ay nagulat sa sandaling ito. Ang kapangyarihan ng lahi ng kaluluwa, isang makapangyarihang lahi, ay walang anumang kapangyarihan sa mundong ito ng lungsod ng Jiuyo. Maaaring makipagkompetensya sa kanila. Dumating na ang angkan ng kaluluwa, iyon ay ang walang hanggang banal na emperador, at ang 7 dakilang banal na hari ng angkan ng kaluluwa. Ang tinig ng banal na haring Qinggai ay puno ng pagkagulat. Sa sandaling ito, maging ang mga ninuno ng 3 pangunahing lahi ng angkan ng Qin, angkan ng Xin, at angkan ng Zan ay bahagyang nagulat, pagkatapos ay si Li Zhengdao ay talagang nagdala ng isang napakalakas na kapangyarihan ng lahi ng kaluluwa. Sa sandaling ito, nang makita ang mga makapangyarihan ng angkan ng kaluluwa na bumababa sa mundo ng lungsod ng Jiuyo, ang mga puso ng mga makapangyarihan sa 12 palasyo ng Chenkon at Yaochi ay nanginginig, at isang tingin ng pagkatakot ang sumilay sa kanilang mga mata sa isang iglap. Ang 3 ninuno ng angkan ng Qin, angkan ng Xin, at angkan ng Zan, maaari lamang silang pumili na umatras.
Sa ngayon, kasama ang mga malalakas na kalalakihan ng angkan ng kaluluwa, ang isang pinagsamang puwersa, kahit na makipaglaban sila, wala ni ang 12 palasyo ng Chenkon o Yaochi ay may anumang tsansang manalo, kahit na gusto nilang umalis, wala silang tsansa. Ye Xiao. Ang mga mata ni banal na Emperador Yiyao ay mahigpit na magkasama. Ang gusto sanang sabihin ni banal na Emperador Yiyao, naintindihan ni banal na Emperador Ye Xiao na kung haharapin niya ang isang nakakatakot na puwersa, kung magsimula ang isang digmaan, kung gayon ang mundo ay masisira. Ang mga dalubhasa mula sa 12 bulwagan at Yaochi ay talagang walang pag-asa na makalabas ng lungsod ng siyam na impyerno na buhay. Ngayon, gusto mo pa bang makatakas? Malamig ang mga mata ni Li Zhengdao, at ang kanyang matatalim na mata ay parang matatalim na espada, diretsyong nakatingin kay banal na Emperador Yiyao at banal na Emperador Ye Xiao. Nang marinig ito, at nadama ang walang kapantay na pamimilit mula sa apat na dakilang emperador sa mundo, nanginginig ang mga puso ni na banal na Emperador Ye Xiao at banal na Emperador Yiyao. Ngayon, kahit na makipaglaban sila, mayroon pa ba silang karapatang makipagkompetensya sa isa't isa? Gayunpaman, kung walang digmaan, dapat ba silang yumuko sa isa't isa? Ye Xiao, palayain mo siya. Bigla, habang ang nakakatakot na kapaligiran ng digmaan ay kumakalat ng walang habas, isang malalim na tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa langit, at sa pagkakataong ito ang nagsasalita ay hindi kabilang sa anumang malakas na tao mula sa angkan ng Qin, ngunit nagmula sa 12 bulwagan ng langit at kun. Nang marinig ang mga salitang ito, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ng angkan ng Qin at iba pang mga makapangyarihan. Sa harap ng pinagsamang kapangyarihan ng kanilang apat na pangunahing lahi, ang kalaban ay sa wakas ay pumili na makipagkompromiso. Ang makapal na tinig na iyon ay umalangaw-ngaw sa bahaging ito ng langit at lupa. Ang taong nagsabi nito ay nagmula sa 12 palasyo ng Chenkon. Sa bahaging ito ng langit at lupa, mayroong isang nakatagong nangungunang dalubhasa sa 12 palasyo ng Chenkon. Pagkatapos mahulog ang tinig na iyon, bigla, na parang teleportasyon, isang matandang figure ang biglang lumitaw sa tabi ni banal na Emperador Ye Xiao. Ang taong ito ay may matandang mukha, at ang mga matang iyon ay tila nakaranas ng 1,000 taong pagbabago. Gayunpaman, ang taong ito ay isang nakakatakot na banal na emperador na nagmula sa 12 templo ng San Sinukob. Nang makita ang matandang lalaki na bumababa sa mundong ito ng walang kabuluhan, lahat ng mga dalubhasa sa paligid niya, pati na rin ang mga titig mula sa mundo sa labas ng lungsod, ay sabay-sabay na tumitig sa matandang lalaki. Iyon ay, si Emperador Ye Qiong ng 12 templo ng San Sinukob. Sa mundong ito, maraming tao ang nakakaalam na ang matandang lalaking ito ay isang makapangyarihang banal na emperador, ngunit ang isa lamang na nakakaalam ng kanyang pagkatao ay ang grupo ng mga nakakatakot na malalakas na kalalakihan ng iba't ibang lahi sa itaas ng Jiuyo Terrace. Kanina lang, ang tinig na nagpapahayag ng pagpapalaya ay nagmula sa bibig ni Emperador Ye Qiong. Kabanata 1993. Nahaharap sa angkan ng Qin, angkan ng Xin, angkan ng Zan, at angkan ng kaluluwa, isa sa 12 sinaunang angkan, ang 12 palasyo ng Chenkon ay kinailangang pumili pa rin na makipagkompromiso, dahil sa sandaling sumabog ang digmaan, ang dalawang pangunahing puwersa ng 12 palasyo ng Chenkon at Yaochi ay hindi kayang labanan ang nakakatakot na mga makapangyarihan ng apat na lahi. Kapag nagsimula ang digmaan, dadami lamang ang mga nasawi. Bukod pa rito, paano kung mapatay ang binata sa Jiuyo Terrace ngayon? Iyon ay pansamantalang solusyon lamang sa galit. Higit pa rito, sa sandaling mapatay siya, bukod sa ang angkan ng Qin at ang angkan ng Xin ay tiyak na magiging mga kaaway ng 12 templo ng San Sinukob sa hinaharap. Kung ang dalawang ito ay magmamana, tiyak na sisulakay nila ang 12 palasyo ng Chenkon. Sa panahong iyon, paano kaya mapipigilan ng 12 templo ng San Sinukob ang nakakatakot na puwersang ito? Mas mahalaga, ang lahi ng kaluluwa ay isang lubhang nakakatakot na lahi sa 12 palasyo ng San Sinukob. Kahit na ang 12 palasyo ng San Sinukob ay nasa harapan nila, wala silang puhunan upang maging mapangahas. Sa makatuwid, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbibigay sa 12 bulwagan ng Chenkon ng walang ibang pagpipilian kundi ang makipagkompromiso, na siyang pinakamagandang paraan upang malutas ang digmaang ito. Bagaman nagkompromiso, ang 12 palasyo ng Chenkon ay mawawalan ng mukha ngayon at tatawanan ng ibang mga puwersa sa likuran nila. Bagaman, kung magkompromiso ka, hahayaan mong bumalik sa bundok ang isang tigre na may walang limitasyong potensyal, na nagdudulot ng banta sa kinabukasan ng 12 templo ng Chenkon. Gayunpaman, kung ikukumpara, hindi nila kayang makipaglaban sa apat na pangunahing lahi ngayon.
Ang mga kahihinatnan ay hindi mapapalitan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kabataan sa Juyotei. Sa mundo ng lungsod ng Jiuyo, maraming mga mata ang nakatingin kay Emperador Ye Qiyong. Sa kanyang pagdating, mayroon ng 7 makapangyarihang banal na emperador sa mundong ito. 7 banal na emperador na sabay-sabay na lumilitaw, ito ay halos isang dakilang tanawin na mahirap makita sa loob ng mga dekada o kahit ng mga siglo. Patriarkang Qinsheng, Patriarkang Brahma, Patriarkang Zantian, 3 matatandang kaibigan, hindi ko kayo nakita sa loob ng daang taon, huwag kayong pumunta rito. Sa sandaling ito, si banal na emperador Ye Qiyong ay tumingin sa mga makapangyarihang banal na emperador ng 3 lahi, sinabi niya ng may kalmadong ekspresyon. Hoy! Huwag kang mag-alala, kami, mga matatandang lalaki, ay mabubuhay ng maayos bago ka mamatay, Ye Qiyong. Nakangising si Patriarkang Zantian. Mayroong diwa ng pakikipaglaban. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mukha ni Emperador Ye Qiyong ay hindi nagbago sa anumang paraan, at pagkatapos ay tumingin siya sa mga malalakas na kalalakihan ng angkan ng kaluluwa, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa katawan ng walang hanggang emperador. Li Kangmang, hindi ko inaasahan na ang nakababatang henerasyon ng inyong angkan ng kaluluwa ay gagalaw sa iyo. Nang marinig ito, si banal na emperador Kangmang ay bahagyang ngumiti, at sinabi, hindi ko magagalaw ang matandang buto na ito, ang batang iyon ay nanumpa na maging kaaway ng inyong 12 palasyo ng Chenkon, kaya maaari lamang akong lumabas at gumalaw. Nang makita ito, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni banal na emperador Yekyong na puno ng mga pagbabago sa buhay. Hehe, lahat kayo? Para sa kapakanan ng isang nakababata, isa-isa kayong pumunta sa lungsod ng Jiuyo na ito. Ngayon, talagang nakakabukas ng mata. Dahil ang inyong 4 na pangunahing lahi ay nagtutulungan upang protektahan siya, kung gayon, ang aking 12 palasyo ng Chenkon ay at rest ngayon. Isang hakbang, siya, maaari ninyo siyang kunin ngayon. Bagaman nakangiti si Emperador Ye Qiyong, naririnig ng sinuman sa mundong ito ang pagkadismaya na nakatago sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapakawala ng mga tao ngayon ay nangangahulugang pagyuko ng kanilang mga ulo. Ang ganitong bagay, bilang isa sa mga nangungunang puwersa sa rehiyon ng Tianshu, ang 12 palasyo ng Chenkon ay hindi pa yumuko sa anumang puwersa. Nang marinig ito, ang mga mata ni na banal na Emperador Yexiao at iba pang mga makapangyarihan ay nagpipigil ng isang pag-agos ng galit, na napigilan na sa sukdulan ng mga ito, lalo na si Haring Yetian. Sa sandaling ito, ang galit sa kanyang puso ay umabot na sa sukdulan. Sa sukdulan, nang siya ay nasa Yaochi, dapat sana niyang pinatay kaagad si Yehan. Kapag ganap na natanggal si Yehan noong araw na iyon sa Yaochi, marahil ay walang gaanong mga bagay tulad ng ngayon, at walang eksena ng pagyuko niya ng ulo sa iba sa 12 palasyo ng langit at kun. Kaya, napakaganda. Ang banal na Emperador Kangman ay mahinahong nagsabi ng 4 na salita, bagaman sinabi niya na ang kapangyarihan ng angkan ng kaluluwa ay dapat na nasa itaas ng 12 bulwagan ng Chenkon, ngunit kung magsisimula siya ng digmaan laban sa 12 bulwagan ng Chenkon para sa kapakanan ng isang tagalabas, walang silbi ito sa angkan ng kaluluwa. Ano ang magandang dulot nito? Ngayon, basta't palalayain ng 12 palasyo ng Sansinukob ang binata na nakakulong sa Jiuyo Terrace, maiiwasan ang digmaang ito. Kung gayon, palayain natin siya. Malamig ang mga matang sinabi ni Patriarkang Qinsheng. Palayain natin ang mga tao. Kalmadong kumaway si Emperador Ye Qiyong. Nang makita ito, isang kalahating banal na lalaki na nagbabantay sa paligid ng Jiuyo Terrace ay naglakad patungo sa Jiuyo Terrace na may madilim na ekspresyon. Teka lang, huwag kayong mag-alala sa mga makapangyarihan sa 12 bulwagan ng Sansinukob, hindi nila ako makakulong sa Jiuyo Terrace. Bigla, habang ang kalahating banal na makapangyarihan mula sa 12 templo ng Sansinukob ay naglalakad patungo sa Jiuyo Terrace, isang tinig na malamig na parang yelo ang nagmula sa bibig ng binata na nakaupo nang nakadapa sa Jiuyo Terrace. Nang marinig ito, ang mga mata ng lahat ng makapangyarihang tao mula sa lahat ng lahi sa mundong ito ay tumingin sa kanya. Agad, nakita ko ang binata na dahan-daang tumayo, hawak si Yan Yulan na natutulog pa rin, at pagkatapos, ang kanyang katawan ay nanginginig ng isang makapangyarihang puwersa. Kabanata 1994. Klang 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 klang. Sa sumunod na sandali, ang 8 bakal na tanikala na nagkulong sa kanya rito ay nabasag ng makapangyarihang puwersang ito, at ang mga piraso ng bakal na tanikala ay napuwersang lumabas sa kanyang katawan. Nang makita ang eksena na ito, ang mga mata ng mga nakapaligid na makapangyarihan ay bahagyang nagulat. Sa puntong ito, ang binata ay mayroon pa ring ganitong lakas. Ngayon,
Bagaman, ang sugat sa kanyang katawan ay mukhang napakasama at nakakatakot. Bagaman, ang kanyang buong katawan ay puno ng mga peklat. Gayunpaman, ang aura sa kanyang katawan ay kasing lakas pa rin ng isang halimaw, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng siyam na impyerno na kaluluwa sa siyam na impyerno na Teres ay walang epekto sa kanya kahit kaunti. Agad, hinawakan niya ang dalagang babae sa kanyang mga bisig, at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang titig ay parang matalim na espada na gustong tumagos sa langit, ang inyong utang ay tiyak na babayaran ko. Kapag lumipad na ako sa siyam na langit, ang utang sa panahong ito ay babayaran ng 100 ulit. Ang tinig ng binata ay halos sumigaw ng ligaw, na kinikiling ang langit at lupa, ang mga mata ng binata, parang matatalim na espada, ay nilapitan ang mga makapangyarihang kalalakihan sa 12 palasyo ng Sansinukob at Yaochi, ang mga matang iyon ay nag-scan sa mundo, na parang mga dapat tandaan silang lahat. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng mga makapangyarihang kalalakihan sa 12 palasyo ng Sansinukob at Yaochi ay biglang naging malamig, at ang nagyayelong aura ay kumalat sa buong mundo, at ang nagyayelong aura, na may lubhang nakakatakot na intensyon na pumatay. Alam nilang lahat na kung ang binatang ito ay palalayain ngayon, walang alinlangang hahayaan nilang bumalik sa bundok ang tigre. Gamit ang nakakatakot na talento ng binatang iyon, sa sandaling ganap siyang lumaki sa hinaharap, magdudulot ito ng walang katapusang mga problema sa 12 palasyo ng Chenkon at Yaochi. Gayunpaman, nahaharap sa mga malalakas na kalalakihan mula sa 4 na angkan na pumunta sa lungsod ng Jiuyo sa sandaling ito, maaari lamang nilang piliing palayain ang binata na nakakulong sa Jiuyo Terrace. Sa sandaling ito, ang mga salita ng binata ay nagpatibay sa kanila na tiyak na gagantay siya sa hinaharap. Maglulunsad siya ng isang mabaliw na paghihiganti. Ang mga malalakas na kalalakihan ng 4 na angkan ay tumingin sa binata na may hawak na isang babae sa kanyang mga bisig sa Jiuyo Terrace at sumigaw sa langit at lupa. Wala silang sinabi, alam nilang lahat na ang lahat ng dinanas ng binata sa Yaochi, sa lungsod ng Jiuyo na ito, ay hindi malilimutan sa puso ng binata. Sa sandaling ito, ang mga salitang ito ay parang mga umuungal na panunumpa, ngunit pinalalaya niya ang kanyang galit ng maaga. Gayunpaman, pipigilan niya ang malalim na galit na iyon sa kalaliman ng kanyang puso bago ito ganap na lumaki, at lagi niyang tatandaan na sa sandaling dumating ang oras, ang pag-iinit sa panahong iyon ay tiyak na magiging isang nakakagulat na labanan. Siyempre, ang mahalaga ay bago iyon, ang binata ay patuloy na lalago, at hindi magdurusa sa krisis ng kamatayan tulad ng ngayon, kung hindi niya kailanman magagawang maghayganti para sa malaking galit ngayon. Kapatid, kami, ay maghintay sa araw na aakyat ka sa langit na parang dragon. Gamit ang iyong kakayahan, ang lahi ng tao sa panahong iyon ay manghinig dahil sa iyo, ang Sansinukob sa panahong iyon ay matatakot sa iyo, at ang Yaochi sa panahong iyon ay magsisisi dahil sa iyo. Malamig ang tingin ni Li Zhengdao, nakatingin sa binatang galit na sumisigaw sa Juyutei, bumulong siya ng tahimik sa kanyang puso. Ngayon, iniwan niya ang kaaway na pag-aari ng kanyang kapatid, dahil alam niya na sa wakas isang araw, ang kapatiran ng kanyang kapatid ay personal na darating upang kolektahin ang utang na ito. Sa sandaling ito, sa mundo ng lungsod ng Jiuyo, lahat ng mga mata sa loob at labas ng lungsod ay nakatingin sa binatang bumababa sa Jiuyo Terrace na may hawak na isang babae sa kanyang mga bisig sa sandaling ito. Ngayon, ang mag-asawang ito kung hindi sila pumunta sa Huangquan ng magkasama, sa hinaharap, natatakot ako na sila ay magugulat sa Jishao. Sa siyam na impyerno na Terrace, si Yehan ay naglakad doon na may hawak na si Yan Yulan sa kanyang mga bisig, na may hawak na si Yan Yulan sa kanyang mga bisig. Sa sandaling ito, kahit na ang nakakatakot na kapangyarihan ng siyam na impyerno na kaluluwa ay hindi siya makapipigil o magdudulot ng anumang banta. Tila ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, hayaan siyang gawin ito, at maramdaman ito sa isang banayad na paraan. Ang lahat ng makapangyarihang tao sa mundo sa paligid ng Juyutei ay makakaramdam ng katawan ni Yehan, at mayroon din siyang parehong kapangyarihan tulad ng sa Juyutei. Ang kapangyarihan ay kumakalat. Hoy, ang batang ito ay talagang kumokontrol sa kapangyarihan ng siyam na impyerno na kaluluwa. Bigla, isang tinig ng pagkamangha ang lumabas sa bibig ni banal na Emperador Kangwo. Ang lahi ng kaluluwa, ang kanilang kapangyarihan ng kaluluwa ay lubhang makapangyarihan, at ang kanilang kapangyarihan ng pagdama ay maraming beses na mas malakas kaysa sa ibang mga lahi, pareho. Totoo ang kapangyarihan ng siyam na impyerno na kaluluwa. Maaaring naunawaan na ng batang ito ang kapangyarihan ng siyam na impyerno na kaluluwa sa siyam na impyerno na Terrace sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang katawan ba ay may kakayahang linangin ang ganitong uri ng kapangyarihan?
Nagulat din na sinabi ni Zhang Tianlaozu, anong uri ng katawan ng batang ito. Nang marinig ang mga salita ng dalawang dakilang banal na emperador, ang angkan ng Qin at ang angkan ng Xin ay parehong nagulat, ngunit alam ng parehong mga ninuno ni na Qin Sheng at Brahma kung ano ang nangyayari. Walang alinlangan na. Tila ang batang ito ay mayroong isang nakakagulat na katawan. Naisip ni Patriarkang Brahma sa kanyang isipan, ang kanyang matatandang mga mata ay sumili ng isang nakakatakot na ningning. Sa sandaling ito, ang mga may pinakapangit na mukha ay walang alinlangan ang 12 bulwagan ng Chenkon at Yaochi. Ang mas natitirang mga kabataan na naglalakad pababa sa Jiuyo Terrace sa sandaling ito, mas malaki ang intensyon na pumatay sa kanilang mga puso. Nakababata. Ngayon, ako, ang 12 palasyo ng Chenkon at Yaochi, ay nagbigay sa iyo ng isang paraan upang mabuhay. Kung hindi mo ito pahalagahan, kung babalik ka sa hinaharap, kahit na ang mundong ito ay gustong protektahan ka, papatayin kita. Malamig na tumingin si banal na Emperador Yexiao kay Yehan. Bagaman gusto niyang patayin kaagad ang umuungal na binata, maaari lamang niyang pigilan ang intensyon na pumatay na iyon. Ang ibang mga makapangyarihan sa 12 templo ng San Sinukob at ang mga makapangyarihan ng Yaochi ay tumingin din kay Yehan ng may malamig na mga mata sa sandaling ito, at hinayaan nilang bumalik sa bundok ang tigre. Ang tigreng ito ay isang tuta pa rin, at ang kanyang banta ay napakalaki. Kabanata 1995. Nakababata, ang iyong buhay ay pinaghirapan, ipinapayo ko sa iyo na pahalagahan ito, at huwag gumawa ng mga hindi makatotohanang pag-iisip, kung dumating ang araw na iyon, walang sinuman sa mundong ito ang makakaprotekta sa iyo. Bagaman kalmado ang tinig ni Emperador Yekyong, nararamdaman ng sinuman ang isang kakilakilabot na galit mula sa kanyang kalmadong tinig. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang dakilang kapangyarihan ng 12 palasyo ng Chenkon at Yaochi ay yumuko ngayon dahil sa kanya. Galit, tumingin si Yehan sa langit, at ang kanyang mga matang parang espada ay diretso kay Emperador Yekyong. Bago ito, sa iyong mga mata, ako ay ang langgam na maaaring tapakan ng langit, at para sa akin, ikaw ang nagtakip sa mundo. Langit. Alam ko na ako, isang langgam, ay hindi kailanman hinahamak ng langit, ngunit alam ko rin na kahit ang langit ay magagalit kung ang aking dignidad ay nilabag. Ngayon, ang mga langit ay galit. Ngunit, alam ko na ang langit ay magagalit, ngunit ang langit ay manginig din. Alam ba ng langit na kapag ang mga langgam ay tinatapakan, siya, ay magagalit din. Kahit naharapin ko ang langit, ako, Yehan, ay hindi susuko. Mula ngayon, gusto kong tandaan mo, langit, ang aking pangalan, Yehan. Ngayon, ako, isang langgam, ay galit, dahil mas gugustuhin kung damyugo ang aking ulo kaysa yumuko sa langit. Isang araw, gusto kong marinig ang pag-iyak ng langit, at gusto kong marinig ang pagmamakaawa ng langit. Bigla, ang kakilakilabot na tinig ay parang isang sumpa, isang pangungusap pagkatapos ng isa pa, ay gamulong sa mundo ng lungsod ng Jiuyo, na nagparamdam sa lahat na nakarinig nito ng panginginig sa takot. Kahit na ang mga makapangyarihan sa mundong ito ay nagulat. Ang binata na naglalakad pababa sa Jiuyo Terrace ay inihambing ang kanyang sarili sa isang langgam. Ngayon, siya, isang langgam, ay galit. Gusto niyang marinig ang pag-iyak ng langit at ang pagmamakaawa ng langit. At ang langit na ito, sa langgam na iyon, ay natural na ang dalawang nangungunang kapangyarihan ng 12 templo ng San Sinukob at Yaochi. Kung mayroong ganoong araw, manginig ba ang langit dahil sa kanya? Kung mayroong ganoong araw, iiyak ba ang langit dahil sa kanya? Kung mayroong ganoong araw, maaari bang yugyugin ng langgam na ito ang langit? Ang tinig na tila isang sumpa ay umalangaw-ngaw sa mundo ng lungsod ng Jiuyo. Sa sandaling ito, ang langgam ay galit. Kahit naharapin niya ang langit, siya, isang mahina na langgam, ay hindi yuyuko. Isang araw, papaluhain at papanginigan niya ang langit dahil sa kanya. Sa sandaling ito, habang nakikinig sa tinig na umuungal pa rin sa mundong ito, ang mga nagsasanay sa loob at labas ng lungsod ay lahat ay naantig. Sa sandaling ito, ang binatang iyon ay tila sumusumpa sa langit. Ang ganitong galit na ambisyon, sa sandaling siya ay bumalik, ay tiyak na magugulat sa mundo ng tao. Sa sandaling ito, ang galit at pagkapuot ng mga makapangyarihan sa 12 palasyo ng San Sinukob at Yaochi ay naging mas mabigat pa. Ang intensyon na pumatay mula sa mga salita ng binata ay nagparamdam sa kanila ng pagmamadali, pagpatay sa binata ng lubusan. Ang ambisyon ng anak na ito ay hindi maliit. Ngunit ang ganitong uri ng talento, na may ganitong uri ng ambisyon, ay karapat-dapat din. Ang mga mata ni banal na Emperador Kangwo ay lumiit sa isang linya, nakatitig sa binatang bumaba na mula sa Jiuyo Terrace.
Bagaman siya ay nalulumbay ngayon, ang kanyang talento ay nagulat na sa mundo. Sa sandaling ito, si banal na Emperador Kangwo ay nakaramdam na ang katawan ni Yehan ay natatakpan ng isang layer ng misteryo na hindi niya makita. Para bang ang binata mismo ay isang sikreto, hindi banggitin ang ilang uri ng kapangyarihan sa kanyang katawan na nagpapahirap hulaan ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang abnormal na lakas sa pakikipaglaban ay mahirap ipaliwanag sa karaniwang kaalaman. Ang isang tao ay nagtataglay ng maraming kapangyarihan, at, sa loob lamang ng 3 araw, muling natuklasan ni Yehan ang kapangyarihan ng 9 na impyerno na kaluluwa, na nagdagdag ng isa pang puwersa sa kanyang katawan. Mga bagay na maaaring ipaliwanag sa karaniwang kaalaman. Talagang inaasam-asam ko ang araw na darating ang batang ito sa 12 bulwagan ng langit at kun. Ang mga mata ni Qinggai Shengwang ay puno ng pag-asam. Marahil, sa panahong iyon, ang mahina na binata sa harap niya ay magagawang suportahan ang kanyang likod. Ang bahaging ito ng langit at lupa, ang 12 templo ng sansinukob sa panahong iyon ay nahaharap sa kanya, maaari pa ba itong maging katulad ng ngayon? Ang mga mata ni na Patriarkang Qinsheng at Patriarkang Brahma ay kumikinang ng maliwanag. Ang ambisyon ni Yehan ay isang magandang bagay sa kanilang mga mata. Ang isang henyo na may nakakatakot na talento at ambisyon ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon sa hinaharap. Magagawang makamit ang ilang hegemonya. At sa panahong iyon, ang binata ay hindi mananatiling walang pakialam sa mga tumulong at nagprotekta sa kanya. Ang mga langgam ay nagsisisi sa puno at naghahanap sila ng kamatayan. Malamig ang ekspresyon na tumitig si banal na Emperador Ye Xiao kay Yehan. Ang mga gamo-gamo ay lumilipad sa apoy, paano mo magyugyog ang walang hanggang pundasyon ng aking Yaoqi gamit ang ilang mga salita. Ang mukha ni Emperador Yi Yao ay natatakpan din ng hamog na nagyelo, ngunit sa kabila ng sinabi ng dalawa, alam nilang lahat na ang binatang iyon ay tiyak na magdudulot ng banta sa kanila sa hinaharap. Kabanata 1996. Kahit na ang mga gamo-gamo ay lumilipad sa apoy, hindi ako mag-aatubili sa panahong iyon. Ang mga mata ni Yehan ay dahan-daang bumagsak sa katawan ni Emperador Yi Yao, at malamig niyang sinabi, "Ikaw, Yaoqi, ay aking hinahangaan at iginagalang, hindi dapat magkaroon ng mga alitan sa pagitan natin, ngunit gumawa ka ng isang maling bagay, at hindi mo dapat gamitin ang taong aking pinapahalagahan bilang isang bargaining chip. Ngayon, basta't ibibigay mo ang taong pinakamalapit sa akin, mabubuhay ako sa iyo ang mga sama ng loob at alitan, ay mabubure." Bata, sa tingin ko'y naghahangad ka. Si Tianyin ay ang banal na babae ng aking Yaoqi, paano ko ito ibibigay sa iyo? Kung hindi mo alam kung paano magpuri, huwag mo akong sisihin sa pagbabalik sa aking salita. Malamig na umismid si banal na Emperador Yi Yao, isang katawan ng immortal na hari, iyon ang puhunan ng kanyang Yaoqi. Kahit na anumang puwersa ay maghahangad sa katawan ng immortal na hari, ito rin ang bargaining chip para sa kanyang Yaoqi upang makipag-alyansa sa ibang mga puwersa, paano kaya ibibigay ng Yaoqi? Yaoqi, hindi ka ba talaga nakikipagkaibigan? Ang mga mata ni Yehan ay sumili ng isang mabaliw na intensyon na pumatay, lahat ng kanyang dinanas ay para kay Ye Qing, ngunit ngayon, si Ye Qing ay hindi pa rin nakabalik sa kanyang tabi. Nang marinig ito, ang mga mata ni Emperador Yi Yao ay kumislap ng isang nakakatakot na malamig na liwanag, at sinabi niya, "Bata, sa tingin ko'y nananaginip ka, gusto mo ng isang tao, maliban na lang kung ang taong nasa likod mo ay kayang patayin ang aking Yaoqi ngayon, ngunit, kapag narating mo na ang panahong iyon, ang taong iyong pinakamamahal ay pupunta rin sa impyerno. Matandang mangkukulam, kung manggahas kang hawakan siya, gagawin kitang hindi mapakali sa Yaoqi. Mapagmataas na bata, kung gayon, subukan mo." Ang mga mata ng dalawang lalaki ay nagkatinginan na parang nakakatakot na matatalim na armas, at wala sa kanila ang nagbigay. Ang marahas na hininga ay hindi mapigil ang gustong maglabas ng mabaliw mula sa katawan ni Yehan. Nang makita ang eksena na ito, ang mga mata ng lahat ng makapangyarihan sa mundo ay bahagyang lumiit, at ang aura ng labanan sa pagitan ng langit at lupa na nabawasan, ay naging medyo kinakabahan muli dahil sa mga mata ng dalawang tao. Yehan, ang hinaharap ay mahaba. Sa sandaling ito, si Qin Wu daw ay humakbang pasulong, tumingin kay Yehan at sinabi, "Sa sandaling ito, bagaman ang pinagsamang lakas ng angkan ng Qin ay mas malakas kaysa sa dalawang pangunahing puwersa ng 12 palasyo ng Chencon at Yaoqi, hindi angkop na ganap na sirain ang mga ito sa dalawang puwersang ito. Ang pagiging walang hiya, ang pagdadala kay Yehan palayo ng ligtas ng hindi nakikipagdigma, ito ang pinakamagandang wakas." Hindi nagsalita sina Li Zhengdao at Zhang Wushuang. Hindi sila gaanong nag-iisip tulad ni Qin Wu daw.
Alam lamang nila na kung ang kanilang mga kapatid ay talagang gustong makipaglaban, tiyak na mananatili sila sa kanila hanggang sa huli. Gusto ba talagang magsimula ng digmaan si Yehan ngayon? Sa labas ng lungsod, lahat ng mga mata ay nakatuon sa langit sa itaas ng Jiuyo Terrace. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Yehan at pinigilan ang marahas na aura sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Emperador Yiao ng may madilim na mga mata, at sinabi, "Ikaw, Yao Qi, ay hindi nakikipagkaibigan. Isang araw, ako ay pupunta sa iyong Yao Qi upang kunin siya, at kapag dumating na ang oras, gaano katagal tatagal ang iyong Yao Qi?" Ako? Yao Qi? Ay nagtuturo anumang oras. Malamig na sinabi ni banal na Emperador Yiao. Matandang mangkukulam, tandaan, mula ngayon, ang kasal sa pagitan ng Chen Kun at Yao Qi ay mawawala ng bisa. Kung hindi, ang walang hanggang pundasyon ng iyong Yao Qi ay ganap na mawawala mula sa lupain ng lahi ng tao bago ang pagkawasak ng 12 palasyo ng Chen Kun. Kung ikaw ay nasa Yao Qi, gusto mong gamitin siya bilang isang bargaining chip upang makipag-alyansa sa 12 palasyo ng San Sinukob. Kung gayon, tandaan muli, kung pakakasalan mo siya ng mag-isa, sa hinaharap, libu-libong kalalakihan mula sa aking Heavenly Dragon ay sasalubong sa iyo bilang isang alagad ng Yao Qi. Kahit, kasama ka, Emperador Yiao. Malamig ang ekspresyon ni Yehan, ang mga rebelding salita ay agad na nagparamdam kay banal na Emperador Yiao na namumula sa galit, at halos mabaliw sa galit. Kailan pa siya, na dalisay at dalisay, ay napahiya ng ganito. Sa pagitan ng langit at lupa, nang marinig ito ng lahat ng malalakas na kalalakihan, agad silang nagkatinginan ng may pagtataka. Ang mapagmataas na batang iyon ay talagang naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Pagbati sa mga babaeng alagad ng Yao Qi, at maging si banal na Emperador Yiao, ang ganitong uri ng pag-iisip, kahit na ang banal na Emperador ay hindi maglakas loob na magkaroon. Gayunpaman, ito rin ay nang ang Emperador Yiao ay halos mabaliw sa galit, ang binata sa harap ng Jiuyo Terrace ay ibinaling na ang kanyang tingin sa pinagsamang puwersa ng angkan ng Qin. Ngayon, ang mga may kabaitan sa akin, Yihan, sa hinaharap, ang kabaitan ng isang patak ng tubig ay babayaran ng bukal. Matapos sabihin ito, tinangay na ni Yihan ang natutulog na si Yan Yulan sa kanyang mga bisig. Sa isang iglap nang umalis ang binata sa mundo ng lungsod ng Jiuyo na may hawak na babae sa kanyang mga bisig, ang mga makapangyarihan ng 4 na angkan na pumunta sa mundong ito isa-isa ay nawala rin mula sa mundong ito isa-isa. Ang nakakatakot na aura ay sa wakas ay umatras mula sa langit sa itaas ng lungsod ng Jiuyo. Sa araw na ito, ang sinaunang lungsod na may mahabang kasaysayan ay hindi nawasak. Nasaksihan nito ang isang kakilakilabot na paligsahan. Ang paligsahang ito ay natapos sa pagyuko ng 12 templo ng San Sinukob at Yao Qi. Sa araw na ito, ang walang kapantay na henyo na natalo ang 6 na masasamang tao sa Heavenly King List sa loob ng isang araw sa Yao Qi at sumikat sa buong mundo ay hindi nawasak. Ang mga makapangyarihan mula sa 4 na angkan ay pumunta sa lungsod ng Jiuyo isa-isa para sa kanya, at ang hanay ay walang uliran na malakas. Sa araw na ito, ang tinig na iniwan ng binata sa langit na ito ay parang isang sumpa na, malalim na nakaukit sa mga puso ng mga nagsasanay sa mundong ito, at nakaukit din ito sa mga puso ng lahat ng makapangyarihan sa 12 templo ng San Sinukob at Yao Qi. Sa sandaling ito, habang pinapanood ang binata na umalis na may mga salitang pagtataksil at umalis, ang mga mukha ng mga makapangyarihan sa 12 palasyo ng San Sinukob at Yao Qi ay naging malamig na parang yelo sa loob ng libu-libong taon. Ang kabataan ng kabataan ay hindi kailanman mawawala sa kanilang mga mukha hanggang sa sila ay mawala. Hanggang sa siya ay ganap na lumaki, hindi siya dapat payagang mabuhay. Sa sandaling ito, si Emperador Ye Qiong, na kalmado ang mukha mula nang siya ay dumating dito, ay sa wakas ay hindi na napigilan ang galit sa kanyang puso, at ang kamangha-manghang galit ay talagang lumitaw sa kanyang mukha. Nang marinig ang mga salita ni banal na Emperador Ye Qiong, parehong sina banal na Emperador Ye Xiao at banal na Emperador Yiao ay may intensyon na pumatay sa kanilang mga mata. Ang talento at ambisyon ng rebelding binatang iyon ay nakakatakot kung hindi siya maalis bago siya lumaki. Kabanata 1997. Kung gayon, ang haharapin ng 12 bulwagan ng Chen Kun at Yao Qi sa hinaharap ay isang nakakatakot at walang kapantay na makapangyarihan. Sa panahong iyon, kahit na gusto nilang sirain ang binatang iyon, mahihirapan sila. Dahil napakadelikado nito, dapat nilang ganap na alisin siya habang siya ay nasa duyan pa. Siyempre, may mga paraan upang patayin ang rebelding binatang iyon. Ang 4 na pangunahing lahi ay maaaring protektahan siya ngayon, ngunit maaari ba nilang protektahan siya magpakailanman?
Banal na Emperador Yiao, ano ang gagawin mo? Sabi ni banal na Emperador Yexiao. Ang rebelding batang iyon, gagawin kong pangit ang kanyang kamatayan. Napakamalamig ng itsura ni banal na Emperador Yiao. Ngayon, si Yehan ay napahiya na siya sa harap ng lahat ng makapangyarihan sa mundo. Pagbati sa mga alagad ng Yaochi Palace, binati pa nga niya, ang mga salitang ito ay dalisay at dalisay, paano siya hindi magagalit kung siya ay hindi pa kasal. Ang mga makapangyarihan ng apat na angkan na pumunta sa lungsod ng Jiuyo ay umalis, nagmula sa apat na direksyon, at bumalik din sa apat na direksyon, at si Yehan ay sumunod sa mga makapangyarihan ng angkan ng Qin patungo sa angkan ng Qin, sina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at Samsara. Ang dalaga ay hindi bumalik kasama ang puwersa sa likod nila, ngunit sumunod kay Yehan patungo sa angkan ng Qin. Gayunpaman, maiisip na ang eksena ngayon ng mga makapangyarihang puwersa ng iba't ibang lahi sa lungsod ng Jiuyo na naglalaban ay marahil ay wawalis sa buong lupain ng lahi ng tao muli. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito sa siyam na impyerno na lungsod, mayroong anim na pangunahing kapangyarihan, ang 7 banal na emperador at ang mga banal na hari, at mayroong higit sa 20 katao. Ang kasal sa pagitan ng dalawang palasyo ay mas nakakatakot pa. Siyempre, mas mahalaga, para sa kapakanan ng binata na nakakulong sa Jiuyo Terrace na sumikat sa labanan sa Yaochi, sa pagkakataong ito kahit na ang angkan ng kaluluwa, isa sa 12 sinaunang lahi, ay ipinadala rin. Ngayon, ang binata ay ligtas na umalis sa pinagsamang pagsisikap ng apat na pangunahing lahi na ito. Ang nakakatakot na enerhiya sa likod niya ay tiyak na magugulat muli sa mga tao. Bukod dito, ang binata ay nakaligtas sa nakamamatay na sitwasyong ito, natatakot ako na walang sino man sa mundo ang nakaisip nito. Nakaligtas. Kalahating araw pa lamang ang lumipas, at ang eksena ng paghaharap sa lungsod ng Jiuyo ay naiparating na sa mga tainga ng ilang makapangyarihang puwersa. Sa sandaling ito, si Kang Tianzan ay nakaupo ng nakadapa sa isang nag-iisang taluktok na kahawig ng isang piramide. Ang kanyang titig ay tila medyo nagulat. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang nakakatakot na makapangyarihang banal na hari, at ang mapuputing mukha na iskolar ay nakatayo rin sa likuran niya. Ang mundo dito ay puno ng nakakatakot na makapangyarihang kapangyarihan, at ang pinagmulan ng kapangyarihang ito ay tila kumakalat mula sa ilalim ng nag-iisang taluktok na ito na kahawig ng isang piramide. At ang ganitong uri ng kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng mga langit. Sa mga angkan ng Kang, ang mga maaaring linangin ang ganitong uri ng kapangyarihan ay pawang mga henyo at malalakas. At narito ang isang lubhang kahangahangang maliit na mundo, marahil ito ang pinagmulan ng angkan ng Kang, marahil ito ay isang lugar lamang ng pagtitipon ng angkan ng Kang, ngunit sa mundong ito, may mga nakakatakot na puwersa na panapanahong tumatagos. Ginoo ko, angkan ng Qin, angkan ng Zin, angkan ng Zon, at maging ang angkan ng kaluluwa ay gumalaw para sa kanya. Normal lang na ang 12 palasyo ng Chenkon at Yaochi ay makipagkompromiso kapag nahaharap sa apat na pangunahing lahi na ito. Gamit ang napakalakas na enerhiya, ito ay talagang nakakagulat. Sabi ng mapuputing mukha na iskolar na may mga mata na nakapikit. Angkan ng kaluluwa. Nang marinig ito, ang bibig ni Kang Tianzan ay nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti, at sinabi, kahit sila ay ipinadala. Tila hindi ko pa nauunawaan ang kalaban na iyon. Sa pagkakataong ito, mayroong ito ay isang awa na ang kapangyarihan ng apat na pangunahing lahi ay pinipilit ang 12 templo ng San Sinokob at Yaochi, kung tayo, ang angkan ng Kang, ay makikialam, marahil ay magdudulot ito sa kanila ng isang malaking labanan. Bamantong hininga ang mapuputing mukha na iskolar, napakasayang-sayang. Walang sino man ang naisip na ang apat na pangunahing lahi na ito ay gagalaw para sa isang tao. Kung alam lang namin noon, ang aming angkan ng Kang ay dapat sumali sa kasiyahan. Kung sumabog ang mga digmaan sa pagitan ng mga puwersang ito, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang ubusin ang kanilang lakas. Walang problema, maraming pagkakataon. Ngayon na nakaligtas siya sa sakuna, ang paglalakbay na ito sa buhay ay magiging mas panabik pa. Hindi ba't masyadong nakakabagot ang makipaglaban para sa magandang bansang ito ng buong lahi ng tao ng mag-isa? Si Kang Tian ay naglibing isang nakakatakot na diwa ng pakikipaglaban at ambisyon ang sumilay sa kanyang mga mata, at ang kalaban ay nakaligtas, na siyang eksaktong gusto niya. Ginoo ko, ngayon na inihayag na ng ating angkan ng Kang ang pagsilang nito, hindi ko alam kailan tayo magsisimula. Tanong ng mapuputing mukha na iskolar. Noong unang panahon, ang malawak na lupang ito ay halos kontrolado ng ating mga ninuno, ngunit nabigo pa rin sila sa huli. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong magplano ng mabuti para sa magandang lupang ito sa mundo ng lahi ng tao.
Dahil gusto kong makipaglaban, dapat tayong manalo. Anong batang may malaking kapalaran at tadhana? Para lamang sa kanya, ang angkan ng Qin, ang angkan ng Xin, ang angkan ng Zon, at maging ang angkan ng kaluluwa ay gumalaw na. Sa bundok ng banal na espada, ang banal na Panginoon ng henerasyong ito ay nagsabi ng may pagkamangha. Mabuti na lang, ang digmaang ito ay hindi sumabog. Dapat itong sumabog. Papatayin nito ang mga tao. Isang malakas na banal na hari mula sa bundok ng banal na espada ang nagsabi, walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang mamamatay, ngunit ang mga mamamatay ay tiyak na mamamatay ang mga kalahating banal, banal na hari, at maging ang mga banal na emperador ay nasa panganib na mamatay. Tila masyadong kakaunti pa ang nakakaalam tungkol sa batang sumikat sa buong mundo sa unang labanan sa Yaoqi. Ang kamanghamanghang enerhiya ay talagang nakakagulat. Sigaw ni Rashomon. Sa pagkakataong ito, nakaligtas siya. Sa hinaharap, maaari itong maging isang kakilakilabot na krisis para sa 12 palasyo ng Chencon at Yaoqi. Kabanata 1998. Ito ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, dahil sa napakalakas na paghaharap sa lungsod ng Jiuyo, natatakot ako na ito ay malapit ng kumalat sa mga tainga ng lahat ng pangunahing puwersa sa lahi ng tao. Dahil lamang sa kanya, ang buong lahi ng tao ay nagulat ng 2 beses sa isang maikling panahon. Ang anak na ito ay talagang isang halimaw. Napakaganda na nakaligtas ako. Bagaman ang layunin ko ay ang ilibing ang langit, gayon din kayo. Sa malayong Chanchuan Domain, isang hubad na binata ang may hawak na isang malaking pana na may sungay ng baka sa kanyang kamay, na mukhang isang tigre. Sa mga matang parang mata, mayroong isang nakakatakot na diwa ng pakikipaglaban na tumataas. Sa sandaling ito, sa loob ng kalahating araw, ang paligsahan sa pagitan ng mga nangungunang makapangyarihan sa lungsod ng Jiuyo ay unti-unting kumalat sa buong lupain ng lahi ng tao, at maging ang lahi ng kaluluwa, ang 12 sinaunang lahi, ay ipinadala na, walang sino man ang hindi mag-aalala dito. Ang lupang tao ngayon ay unti-unting nagulat muli kasunod ng nakakatakot na paghaharap ng kapangyarihan sa lungsod ng Jiuyo. Ang hanay ng mga malalakas na taong ito ay nagulat sa mga puwersa ng lahat ng lahi na nakakaalam na nito. Pagkatapos ng lahat, ang mga iyon ay ang 7 dakilang banal na emperador na makapangyarihan at higit sa 20 banal na hari na makapangyarihan. Ang ganitong puwersa ay maituturing na nakakagulat. Sa ngayon, hindi lamang ang Tianshu Domain, ngunit maraming nangungunang puwersa sa 4 na pangunahing banal na domain ng lahi ng tao ay nabulabog na nito. Siyempre, ang lahi ng kaluluwa, ang sinaunang 12 lahi, ay isa sa mga pangunahing dahilan para sa napakabilis na pagkalat nito. Gaano kaitikot ang kapangyarihan ng 12 sinaunang angkan, walang sinuman sa mga nangungunang kapangyarihan ng 4 na banal na domain ang nakakaalam, basta't ang ganitong uri ng kapangyarihan ay gumawa ng anumang kilos, ito ay mag-aakit sa pagkamausisan ng mga kapangyarihan ng lahat ng lahi. Dahil sa unang hari sa langit na si Li Zhengdao, ang makapangyarihang lahi na ito ay kinailangang gumalaw. Gayunpaman, nang ang lahat ng bahagi ng lahi ng tao ay nabulabog ng makapangyarihang paghaharap sa lungsod ng Jiuyo, sa bulwagan ng espada ng angkan ng Qin, si Yehan ay nasa proseso pa rin ng paglilinang. Sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan, maging ito man ay nasa Yaoqi, ang mga sugat na natanggap, o ang mga sugat na natanggap sa Jiuyo Terrace, ay napakaseryoso. Sa Jiuyo Terrace, ang sandaling nagising si Yehan mula sa pangkukulam, sinimulan niyang ilipat ang kapangyarihan ng buhay upang ayusin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, pagsasama-sama ang mga sugat sa kanyang katawan, kahit na mayroon siyang kapangyarihan ng buhay, mangangailangan ito ng ilang oras upang harapin ang sugat na ito. Sa ngayon, ang buong mga alagad ng angkan ng Qin ay nasa pagkagulat pa rin. Siyempre, kapag sila ay nasa pagkagulat, sa banal na bundok ng angkan ng Qin, ang mga mata ng mga alagad ng angkan ng Qin ay titingin sa direksyon ng Jansh paminsan-minsan. Sa isang silid ng Jansh ng angkan ng Qin, ang umaalon na puwersa ng buhay ay kumalat sa katawan ni Yehan, at ang hininga ng buhay na iyon ay patuloy na nagpapalusog at nag-aayos ng kanyang panloob at panlabas na mga sugat. Matapos ang labanan sa Yaoqi, kasama ang lungsod ng Jiuyo, si Yehan ay may halos 100 peklat, malalaki at maliliit. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pag-aayos ng kapangyarihan ng buhay, ang mga peklat ay napinsala na, ang magulong mga meridian sa katawan ay unti-unting bumalik sa normal. Sa oras na ito, si Yehan, na nagsasanay, ay nagtaas ng kilay, dahil naramdaman niya na matapos gumaling ang lumang sugat, mayroong isang bagong puwersa sa kanyang katawan na gustong sirain ang isang uri ng pagkagapos at sakupin ang kanyang katawan. Ito ay isang senyales ng pagtagumpay sa kalahating hakbang na kataas-taasan.
Nang maramdaman ito, unti-unting binawi ni Yehan ang kanyang kapangyarihan sa buhay. Anuman, ang kanyang kasalukuyang sugat ay halos gumaling na. Ngayon na dumating na ang pagkakataon na umakyat sa kalahating hakbang na kataas-taasan, tiyak na hindi hahayaan ni Yehan na lumipas ang pagkakataong ito. Bujizen? Kung gayon, kahit na ang langit ay inilibing, mayroon siyang kumpiyansa na makipagkompetensya. Siyempre, naranasan na ni Yehan ang kakilakilabot ng Kangtian Burial. Kahit na siya ay umuunlad ngayon, ang kabilang partido ay marahil ay umuunlad din. Ang nakakatakot na babaeng iyon ay marahil ay mas mahusay kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng pagpapabuti ng kaharian. Agad, pinag-ikot ni Yehan ang kapangyarihan sa kanyang katawan, at mabaliw na sinisingil ang pagkagapos na iyon, basta't nasira niya ang layer ng mga pagkagapos na ito, kung gayon ang makapangyarihang kapangyarihan na pag-aari ng kalahating hakbang na kataas-taasan ay ikakalat sa buong meridian ng kanyang buong katawan. Boobs! Boobs! Ang isang alon ng kapangyarihan ay nag-ulong sa katawan ni Yehan. Sa ilalim ng kontrol ni Yehan, ang mga kapangyarihang ito ay umikot sa kanyang katawan, na tumatama sa bottleneck na pumipigil sa kanyang pag-unlad. Hindi mahirap maging kalahating hakbang na kataas-taasan, ngunit ang kahirapan ay ang pagpasok sa kaharian ng kataas-taasan. Upang makapasok sa kaharian ng kataas-taasan, dapat maunawaan ng isa ang pamimilit ng kataas-taasan at linangin ang panloob na mundo. Tanging sa dalawang senyales na ito, tanging ang pintuan na pag-aari ng kataas-taasan ang bubuksan. Habang nagsasanay si Yehan sa bahay, 4 na araw na ang lumipas mula sa araw na bumalik siya sa angkan ng Qin. Sa buong 4 na araw, ginawa ni Yehan ang kanyang makakaya upang salakayin ang kalahating hakbang na kataas-taasan. Sa wakas, sa ika-5 araw, isang makapangyarihang puwersa ang kumalat mula sa silid ng pagsasanay ni Yehan. Sa sandaling ito, isang core ang lumitaw sa posisyon ng dantian ni Yehan, na isang senyales ng paunang pagbuo ng panloob na mundo. Kung gusto mong makapasok sa kataas-taasan, kailangan mong buksan ang core na ito at gawin itong isang espasyo upang ilabas ang ulap ng pagnanakaw. Ha! Kalahating hakbang na kataas-taasan. Sa kama, huminga ng malalim si Yehan, nararamdaman ang makapangyarihang puwersa na nagmumula sa kanyang katawan, at ang mas makapangyarihang ambisyon at pagnanasa sa kanyang mga mata ay unti-unting naging nakakatakot. Ang 12 palasyo ng Sansinukob, ang Yaoqi, hindi sila mamamatay sa hinaharap. Pagkatapos, lumabas si Yehan sa silid. Ang Janj ay napakalaki. Gayunpaman, medyo pamilyar si Yehan sa lugar na ito. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang grupo ng mga pamilyar na tao sa isang looban. Kabanata 1999. Sa sandaling ito, sa loobang ito, sina banal na Haring Qinghai, Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at anak na babae ng Samsara ay naroon lahat, ngunit hindi nakita ni Yehan si Qin Wudao. Hoy! Pangatlong kapatid, akala ko kailangan kitang hintayin ng 10 araw at kalahati, ngunit hindi ko inaasahan na lalabas ka ng ganoon kabilis. Hoy, nagkaroon ka ng pagsulong. Nang makita si Yehan na papalapit, agad na naramdaman ni Zhang Wushuang ang pagbabago ng lakas ni Yehan. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Yehan, hindi ba nila sinasabi na kung nakaligtas ka sa isang sakuna, magkakaroon ka ng mga pagpapala sa hinaharap? Tama yata ako. Hehe. Totoo ang pahayag na ito, ngunit pagkatapos maranasan ang panahong ito, ang iyong mga pagpapala sa hinaharap ay maaaring higit pa sa ganoon. Nakangiting sinabi ni Li Zhengdao. Tumawa rin si banal na Hari Qinghai, isang magandang bagay na makasulong sa kalahating hakbang na kataas-taasan sa panahong ito. Gamit ang iyong abnormal na lakas sa pakikipaglaban, natatakot ako na ang lakas ay tataas muli sa isang nakakatakot na antas. Sana. Umiling si Yehan, umupo, at sinabi, sa daan, Senior Qinghai, nasaan ang guro? Nang marinig ito, bumantong hininga si banal na Haring Qinghai at sinabi, pumunta ako sa angkan ng Zin, huwag mo akong tanungin, ikaw na bata, hindi ko alam kung bakit. Pupunta sa angkan ng Zin. Kumunat ang noo ni Yehan, iniwan siya ni Qin Wudao upang pumunta sa angkan ng Zin sa panahong ito, parang medyo hindi makatwiran. Sige, huwag mo nang isipin pa ito. Ang matandang lalaki ay pumunta sa angkan ng pagbuo, natural na may mga dahilan siya, sa pinakamasama, sasamahan kita sa angkan ng pagbuo, hindi mo ba alam? Muling sabi ni banal na Haring Qinghai. Tumango si Yehan. Sa oras na ito, kinuha ni Li Zhengdao ang isang booklet at inilagay ito sa harap ni Yehan, at nakangiting sinabi, ito ang pinakabagong listahan ng mga henyo ng tao na inilabas ng Qianyelo, tingnan natin. Nang marinig ito, kinuha ni Yehan ang booklet at tiningnan ito, nakita lamang niya na mayroong 3 malalaking titik na Chanzenbang na nakasulat dito.
Matapos itong buksan ni Yehan, mayroon lamang isang pahina na may ilang pangalan na naitala dito. Rango Bulang, isa sa rango ng Heavenly Venerable, ang langit ay ililibing ito. Rango Bulang, dalawa sa rango ng Celestial, Yehan. Rango Bulang, tatlo sa rango ng Celestial, Yi Polo. Rango Bulang, apat sa rango ng Celestial, Zon Wushuang. Nang makita ito, nagulat si Yehan, at sinabi, kapatid, kailan nangyari ito? Sa ilang araw na nagsasanay ka. Nakangiting sinabi ni Li Zhengdao, sa lupain ng lahi ng tao, bilang karagdagan sa listahan ng mga hari sa langit, dahil sa inyo, muling binuo ng Cheney Tower ang listahan ng mga hari sa langit, at ikaw, rango pangalawa, Zon Wushuang, rango ikaapat. Hindi may kakaila na ang listahang ito ay kapareho ng listahan ng mga hari sa langit. Gayunpaman, kung talagang gusto nating pag-usapan ang kakilakilabot ng mga henyo sa dalawang listahan, natatakot ako na ang listahan ng mga hari sa langit ay mananatili pa rin sa tuktok ng listahan ng mga hari sa langit. Pagkatapos ng lahat, sa listahan ng Chanzen, naroon sina Kang Tianzan, Yehan, at Ipolo, ang tatlong walang kapantay na abnormal na malalakas na lalaki. Gayunpaman, si Zon Wushuang ay halatang naiinis na siya ay rango ikaapat sa listahan ng Chanzen. Mahinang umismid siya at sinabi, sa tingin ko hindi ko kayang talunin ang kakilakilabot na babaeng iyon mula sa angkan ng Kang. Pangatlong kapatid, ikaw ay rango sa itaas ko. Wala rin akong pagtutol, ngunit, ang Yi Polo na iyon, kung may pagkakataon ako, kailangan kong subukan siya mismo. Si Yehan ay ang kanyang pangatlong nakababatang kapatid, at ang kanyang sariling lakas ay nakakatakot na malakas. Siyempre, walang pagtutol si Zon Wushuang sa pangalawang rango ni Yehan. Bagaman hindi pa niya nakita ang isang babae mula sa angkan ng Kang, ngunit ang kabilang partido ay maaaring gumawa ng isang kilos. Naisip ni Zon Wushuang na hindi niya kayang labanan ang lakas ng agarang pagpatay sa Fourth Revelation Supreme. Gayunpaman, si Ipolo, ang nakakatakot na henyo ng angkan ng Yi, ay rango sa itaas niya, ngunit medyo hindi nasiyahan si Zon Wushuang. Nakangiting sinabi ni Li Zhengdao, Zon Wushuang, huwag kang maging pabaya. Bilang isa sa sinaunang 12 tribo, si Ipolo ay isang nakakatakot na henyo. Siya ay lubos na pambihira. Dahil inilagay siya ng Chen Yellow sa ikatlo, ito ay natural na pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang marahil, kung talagang gusto nating makipagkompetensya sa lakas ng pakikipaglaban, ang ikatlong nakababatang kapatid ay maaaring hindi kayang labanan si Ipolo bago siya sumulong sa kalahating hakbang na kataas-taasan. Sa puntong ito, sumasang-ayon si Yehan sa kanyang puso. Sa labanan sa Yaoqi, nagawang itulak ni Ipolo ang nakakatakot na babaeng si Kang Chanbo, na sapat na upang patunayan kung gaano kitikot ang kanyang lakas. Bukod, iyon ba ang kanyang ultimate power? Ito ay isang hindi pa alam. Hoy, kailangan mo itong subukan bago mo malaman. Ako, Zon Wushuang, ay hindi kailanman matatakot sa isang makapangyarihang kalaban. Nakangisi si Zon Wushuang at mayroong isang nakatagong diwa ng pakikipaglaban na kumakalat mula sa kanyang katawan. Agad, ipinagpatuloy ni Yehan ang pagtingin sa rango ng Celestial sa kanyang kamay. Sa rango ng Heavenly Venerable na ito, mayroong lahat ng mga pagsusuri. Paglilibing sa langit, ang immortal na henyo ng angkan ng Kang, na naglilinang ng kapangyarihan ng langit, mayroon man siyang katawan o wala, hindi alam. Edad, 24, ayon sa pagsusuri ng aking Chenielo, ang taong ito, ang kataas-taasan ng ikalawang pagsubok, ay inaasahang magiging banal na emperador sa hinaharap. Kung may pagkakataon, marahil, maaari siyang magpatuloy pa. Nang makita ito, nanginginig ang mga mata ni Yehan. Ang kataas-taasan ng ikalawang pagsubok, kung si Kang Tianzan ay ang kataas-taasan ng ikalawang pagsubok, kung gayon kaya niyang patayin ang kataas-taasan ng ikaapat na pagsubok sa isang galaw. Ang ganitong uri ng abnormal na lakas ng pakikipaglaban na lumalagpas sa antas ay marahil ay hindi gaanong mahina kaysa sa kanya. Kabanata 2000. Bukod pa rito, ang pagsusuri ng Cheney Tower kay Kang Tian Burial ay napakataas din. Ito ang unang pagsusuri ng banal na emperador, at inaasahang magpapatuloy pa. Yi Polo, ang henyo ng angkan ng Yi na hindi pa nakikita sa mundo, ay minana ang banal na pana ng angkan ng Yi. Edad, 25, matapos ang maingat na pagsusuri ng aking Chenielo, maaaring mayroon siyang katawan ng isang bituin, ang kataas-taasan ng ikalawang pagsubok, at inaasahang magiging isang banal na emperador sa hinaharap. Zon Wushuang, ang unang henyo ng angkan ng Zon, ay minana ng ninuno ng angkan ng Zon, edad, 26, ang kataas-taasan, kung tadhana na pasiglahin ang dugo ng Heavenly Emperor sa katawan at buksan ang Heavenly Battle Body, inaasahang magiging isang banal na emperador.
Mataas din ang pagsasalita ng Chen Yilou kay Yi Polo at Zhang Wushuang, hinuhulaan na ang dalawa ay inaasahang magiging mga banal na emperador sa hinaharap. Bagaman maraming banal na emperador sa lahi ng tao, sa gitna ng daan-daang milyong kaluluwa, ang mga pagkakataong maging mga banal na emperador ay napakaliit. Siyempre, ang ganitong uri ng pagsusuri ay unang beses lamang. Sa mga taon na darating, walang nakakaalam kung anong uri ng pagkakataon ang makukuha. Kapag mayroong isang malaking pagkakataon, maaaring hindi imposible na magpatuloy sa pagsulong. Gayunpaman, sa pagkagulat ni Yehan, ang pagsusuri sa kanya ng Chen Yilou ay ilang salita lamang. Yehan, walang komento pa. Walang komento pa, ano ang ibig sabihin nito? Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, at tiningnan sina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, banal na Haring Qinghai, at anak na babae na muling pagkabuhay ng may nagtatakang mga mata. Nang makita ito, nakangiting sinabi ni Li Zhengdao, ito ang gusto kong makita mo. Nagkomento ang Chen Yilou sa tatlong iba pa, ngunit ikaw lang ang wala. Nagulat ka ba? Marahil, hindi ako karapat-dapat sa kanilang pagsusuri. Umiling si Yehan. Hindi. Nang maalala ang sinabi ni Hualuo Luzu noon, sinabi ni banal na Haring Qinghai, hindi dahil hindi nagkomento ang Chen Yilou, ngunit dahil hindi nila kayang suriin ka. Hindi masusuri. Ang mga salita ni banal na Haring Qinghai ay nagdulot ng pagkagulat sa mga mata ni Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at anak na babae na muling pagkabuhay. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig sila ng isang henyo na hindi masuri ng Chen Yilou. Kalimutan na natin, ito ay isang pagsusuri lamang. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang tadhana. Ang pagsusuri ng Chen Yilou ay hindi kinakailangang kumakatawan sa mga tagumpay sa hinaharap. Sabi ni Yehan. Tumanggaw si Li Zhengdao at sinabi, pangatlong kapatid, mula ngayon, ano ang gusto mong gawin? Ang tanong na ito ay gusto ring itanong ni Zhang Wushuang. Sa ngayon, si Yehan ay nakaligtas na mula sa dagat ng pagdurusa at umakyat na sa langit. Sa hinaharap, ang lupain ng lahi ng tao ay malaya para sa kanya na lumangoy ng malaya. Ang kanyang maluwalhating buhay ay nagsimula pa lamang. Nang marinig ito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabi, matapos makita ang guro, pupunta ako sa isang lugar, at sa sandaling bumalik ako mula sa lugar na iyon, pagkatapos ay iipon ko ang lakas sa paligid ko, at unti-unting ibababa ang mga taong yumapak sa akin mula sa altar. Kung gayon, paano naman ang unang hakbang na ito? Saan ka magsisimula? Tanong ni Li Zhengdao. Yaoguang Realm. Ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng maliwanag, at sinabi niya, sa Yaoguang Realm, mayroon akong sariling kapangyarihan, at ang kanilang kinabukasan ay maaaring hindi kasing ganda ng mga nangungunang kapangyarihan sa Tianshu Region. Ang mga dapat mawala sa Guangyu Domain ay dapat ding ipadala, at magkakaroon lamang ng isang tinig sa Yaoguang Domain sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumanggo si Li Zhengdao. Bagaman ang Yaoguang Region ay ang pinakamahina lamang sa 7 rehiyon ng lahi ng tao, gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan, hindi masama na magsimula doon. Pangatlong kapatid, kung may kailangan ka sa hinaharap, tandaan na nasa likod mo kami. Tinapik ni Zhang Wushuang ang kanyang dibdib. Kuya, pangalawang kuya, sa pagkakataong ito, paumanhin sa inyong abala. Taos-pusong sinabi ni Yehan. Tinapik ni Li Zhengdao ang balikat ni Yehan at nakangiting sinabi, dahil magkakapatid tayo, bakit natin kailangang maging malinaw tungkol dito? Tandaan, sa hinaharap, maglalaban tayo ng sama-sama sa mundong ito. Muling tumanggo si Yehan. Para sa pagkakaibigang ito, inilihim na niya ito ng malalim sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, ang kapatid ay nagalit para sa kanya. Sa hinaharap, kapag ang kapatid ay nangangailangan, hindi siya kailanman mag-aatubili. Sa oras na ito, biglang kumunot ang noo ni Yehan, at biglang tumingin ang kanyang mga mata sa kawalan sa kabila ng banal na bundok, dahil naramdaman niya na si Emperador Aoqing ay dumating na sa paligid ng angkan ng Qin at tinatawag na siya. Pangatlong kapatid, ano ang nangyari? Tanong ni Li Zhengdao. May darating. Sabi ni Yehan, parang kailangan ko siyang salubungin, kung hindi, baka hindi siya makapasok sa angkan ng Qin. Pagkatapos, sina Yehan at banal na Haring Qinghai ay pumunta sa pasukan ng banal na bundok. Dito, si Elder Qin Feng ng angkan ng Qin ay nagdala ng mga tao ng angkan ng Qin upang tumitig sa labas ng angkan ng Qin. Taon, at siya ay natural na si Emperador Aoqing. Elder Qin Feng.